Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong religious freedom. So, ang ibig sabihin, kung ano man ang gusto nating paniwalaan, malaya tayo. Kung ano man ang gusto nating salihang sikta o grupo, malaya tayo. Kung ano man ang gusto nating suportahan, then walang problema sa ating batas. Okay? Kasi tayo nga ay may kalayaan ukol sa pag ang pinag-usapan ay religion. Okay? Ngunit sa aking palagay, dapat din natin pag-isipang maigi yung mga turo o yung mga sinasabi ng mga religious leaders natin. Timbangin natin. Gamitan natin ng logic. Okay? Katulad dito, halimbawa, sa kay Pastor Kibuloy. Okay? Hindi ko kinokontra kung talagang yung mga kanyang followers, yung kanyang mga panalig ay talagang faithful sa kanya. No problem sa akin ukol dyan, Ngunit, naisip ko lang itong mga yung sinasabi mismo ni Pastor Kibuloy. Halimbawa, yung sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, medyo sa palagay ko, dapat natin basahin ang Biblia. Okay? Kung mayroon ba doon na kung hindi pa, wala bang contradiction doon sa sinasabi ng Biblia, maliwanag naman ang kwan lang, ang si Kristo ang nakalagay doon sa Bible na anak ng Panginoon, the Son of God, nasa Biblia yan, at sa kanya ka dadaan para makarating ka sa Father. Okay, so ganun yan. Pagkatapos, another thing na naisip ko, yung kwento niya, kwento ni Pastor Kibuloy na parang nagbabiyahe siya from earth pagkatapos sa heaven. Sinasabi nga na yung lock ng kanyang tirahan doon sa heaven ay gawa sa diamante. Ngayon, bilang tao na nag-iisip, totoo kaya yun? Posibleng kaya yun na ang isang tao ay palipat-lipat? Okay? Nagbiyahe from earth to heaven, heaven to earth. Parang hindi believable yan. Malamang yan ay bula. Okay, dahil bula, then dapat din natin na pagpaniwalaan. Okay? Imagine, abang sinasabi niya yon, mga ganon kwento, na sa palagay ko ay imbintong kwento, nagpapalakpak pa sila. Talagang something na dapat talagang itama. Okay, so another thing,
ah, yung one time, may debate yan si Pastor Soriano, Brother Soriano, at saka siya. Ngayon, ang sinasabi niya ay dapat daw, hindi siya tanungin sa mga bagay-bagay ukol sa Biblia. Dapat lang kung ano yung sinabi niya. Yun na yun. Ngayon, kabaliktaran naman yung sinasabi ni Brother Soriano, dahil sinasabi niya na siyempre bilang pastor na pinag-aralan mo yung Biblia, then pag may magtatanong ukol sa Biblia, you have to answer based doon sa Bible. Okay, ngunit si Juan, wala, sabi niya kung gusto niyang debate, magbayad daw si Pastor Soriano ng $20 million. So, paano naman yon? Saan niya kukunin yung magpapalimos yung kanyang mga followers para makaris ng $20 million? So, talagang something na unrealistic. Okay. Pagkatapos sinasabi niya na ano ba yun? Siya ang may-ari ng universe. Talagang talagang nakakatawa, actually nakakatawa yung sinasabi niya. Kaya yan si Juan, sana yung kanyang mga kaanib, yung mga kanyang mga followers, yung mga sumusuporta sa kanila ay sa kanya, dapat silang mag-isip. Okay? So, imagine, halimbawa itong si Senator Padilla. So, imagine yung sinasabi na ganyan-ganyan. Yet, tuloy-tuloy pa rin yung suporta sa kanya. Dapat, there is something in this, there is something sa isip nitong senator na ito. Okay, anyway, hindi lang naman si Padilla ang sumusuporta dyan. Nandyan si Ede, yung mga Duterte, at saka iba pa. Ang punto natin, okay, dito sa Pilipinas, meron tayong religious freedom. Okay, ngunit, ganun pa man, mag-isip-isip naman tayo. I-analyze naman natin yung sinasabi ng mga yung mga religious leader na na kung saan tayo, kung tama yung kanilang sinasabi o maliwanag na pambubula. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.